Hello, hello, kumusta po kayong lahat mga kapatid, mga kaibigan, sa mga kapatid nating mga Tagalog. Para sa inyo po ito, pinagsisikapan po nating tayo po ay magsasalita ng ating pambansang wika, yung Pilipino. Ito mahirap magtagalog, pero mga kapatid, mga kaibigan, kasi hindi lang natin nakasanayan, kaya parang hindi tayo diretsong makasalita ng Tagalog. Pero hayaan nyo, sisikapin natin na alang-alang sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, sa ating mga likers. Sana maunawaan ninyo kahit dito man lang sa Pilipinas. Dahil ang Tagalog, yan din naman ang ating pambansang salita, mga kapatid. Kumusta sa tanan mga kaiksunan, ato mga Cebuano? Shout out sa inyong tanan, mga hinigong mga kaiksunan, tanan mga kaiglesiyahan. Si Roy Rosiro, maraming salamat po talaga dyan sa USA. Kasama na yung butihing may bahay, Ma'am Patricia, kasama niyo yung buong pamilya. Sana po ay bigyan pa kayo ng magandang mga katawan, magandang buhay, at marami pang mabiyaya galing sa Diyos dahil sa inyong ginintuang puso. Sa walang sawang supporter nitong ating YouTube ministry, ating munting channel, Rex Apalanog sa gugma sa Diyos. Sa tanan-tanan mga kaigsunan, diya sa dapit sa Santa Maria Occidental, atong milabing Sabado. Salamat Brother Edwin, ug sa mga kaigsunan sa atong invitation diya sa dapit sa Kilugbog nga diin dito kita dapit sa Lagandang, no? Lagandang. Shout out sa inyong tanan. Diya sa Dato Intan. Salamat Sister Puton sa imuhang pag-communicate, no? Salamat po kaayo nga napanlanginan imo sa mga lawiton nga ato nga gihimo po niadtong Sabado diha sa Sitio Lagandang. So, kumusta kaninyong tanan diha? Mga kaigsunan nato diha sa Occidental, Santa Maria. So, kini na po inyong igsoon, manginaot ko nga inyong suportahan ang atong channel tungod kay kini mao may buluhaton sa Ginoo alang sa pagpalanog sa iyang gugma. So sa mga kapatid nating mga Tagalog, may importante tayong paksa ngayong pag-uusapan mga kapatid. Ito ay napakalaking bahagi para sa ating pananampalataya dahil nais natin na makamtan ang kaligtasan pagdating ng araw na babalik na ang ating Panginoong Hesukristo. Alam kong yan din ang inaasam-asam ninyo. Kami rin, ganoon din ang inaasam namin na bumalik ang ating Panginoong Hesukristo at tayo po ay bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Yan talaga ang goal natin mga Kristohanon, mga Christian, no? Mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, dito po sa video natin, pipilitin ko pong maintindihan ninyo. Magtatagalog ako, saksak sinago lang po tayo dahil hindi tayo masyadong magaling magtagalog. So ngayon, pag-usapan natin ang paksa na tulad ng sinabi ko, napakalaking bagay ito na malaman natin upang tayo po ay makakasiguro po sa ating kaligtasan mga kapatid. Lalo na sa malaking iglesia na nag-claim na talagang sila raw ang nasa katotohanan. Hindi yan sa salita lang, kundi makita natin sa ginagawa. Dahil ayon sa unang Juan, Kabanata 2, ang talata ay 4, pag tayo ay nagsasabing tayo nakakilala ng Diyos, hindi naman natin tinutupad ang kanyang kautusan, yan ay huwad. Yan ay mga sinungaling na mga tao. Kaya si Isaias, yung propitang kaibigan talaga ni Kristo, dahil pagsamba ni Kristo, tulad ng kanyang nakaugalian, pumunta sa sinaguga, mga kapatid, mga kaibigan, yun talagang libro ni Isaias ang binabasa niya. Diyan sa Lucas, Kabanata 4, ang talata naman ay 16 at 17. Makikita natin dyan, yung libro ni Isaias binabasa.
At dyan po sa librong yan, mga kapatid, mga kaibigan, mga kalanog, dyan sa 42:21, pinalaki talaga ng Diyos yung kanyang kautusan. Kaya ito ang sentro talaga sa ating pananampalataya. Dahil yung tao, mga kapatid, nung simula pa lang, ay walang kamatayan sana na ginawa ng Diyos ang tao. Kung naging tayo po ay bumagsak sa kamatayan dahil sa kaswailan po natin. Hindi man tayo, pero tayo po ay sabi nila, nakunik na rin. Tayo po ay nakaranas na rin ng kamatayan. Kaya dapat siguraduhin natin yung mga pagsamba natin sa ating Panginoon, sigurado ba tayo? Dahil sinabi ni Apostol Pablo, dyan po sa 2 Timoteo, ang talata ay, ang kabanata ay 1 at ang talata ay 12. Dapat siguraduhin natin yung mga prinsipyong pinanghawakan natin kung yan na ba talaga ang totoo. Tulad ng debate namin, nagpatuloy talaga kami mga kapatid. Si Ray Atienza, dahil pinipilit talaga niya akong ipabasa yung Seventh-day Adventist kung may connection ba doon sa mga apostoles, doon kay Kristo. Kaya naman natin talaga patunayan na tayo po mga Seventh-day Adventist ay may connection hindi lang sa mga apostoles, doon talaga kay Kristo. Mahirap yun dahil yung sinabi ng mga RCC, yung mga CFD, ang sabi nila, talagang inangkin nila na si Peter, yan daw ang unang papa. Kaya nakunik sila sa mga apostol. O mga kapatid, alam nyo ba, ang Seventh Adventist, hindi naman dyan talaga ang pinakamalaking koneksyon kay Pedro. Koneksyon talaga kay Kristo. Dahil si Pedro ay nakakunik lang din ni Kristo. Siya po ay isang apostol. Pero alam niyo ba mga kapatid, na si Jesus Christ mismo, siya mismo nagsalita kay Pedro. Kaya ang sabi ko, yung connection sa mga RCC, isipin mong mabuti, tingnan mong mabuti, surihin mong mabuti. So, dahil yung RCC, makita mo sa mga gawa nila, hindi sila tumutupad sa kautusan ni Kristo. Kung nakakunik sila ni Pedro, hindi yung pagsunod ni Pedro doon kay Kristo ang sinusunod nila. Si Pedro may sariling panampalataya kay Jesus Christ. Pero si Pedro may ugali ring sinabi ni Kristo. Basahin nyo mga kapatid, hindi ko nilang basahin, tingnan ninyo. Yung nakasulat sa Mateo, kabanata 16, at ang talata ay 23. Tingnan nyo. Sabi ni Kristo, umalis ka, Satanas. Sinong sinabihan ng Satanas? Basahin ninyo. Si Kristo. Dahil yung isip ni Pedro, salungat sa isip ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo, umalis ka. Ang iniisip mo ay ang mga bagay na